Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Sobrang nagmamadali na nga po ako sa mga oras na yan. Late na nga po kasing nabasa ni Mama yung chat ng teacher namin sa GC namin na may pasok po pala kami. Kaya eto, pagbangon ko nga po ay naghilamos at nagtoothbrush na nga po ako kaagad. Sabi ko nga po kay Mama ay hindi na nga po muna ako maliligo. Mabuti na lang at nakapag-shower pa nga po ako kinagabihan yan. Kaya nagpunas-punas na nga lang po ako sa katawan ko. At dahil wala na nga pong oras magluto si Mama, eto at nagmilo na nga lang po ako. 7:00 pasado na rin po kasi niyan mga kalabs. Parang hindi pa nga po ako sanay sa Milo. May gatas naman po kami, pero eto na nga lang pong Milo yung tinimpla ni Mama. Kaya ininom ko na nga lang po para naman po may laman yung tiyan ko. Kaya lang sabi ni Mama ay hindi naman daw po sapat ito pong Milo. Kailangan pa rin daw po sana ay kumain ako ng kanin. At pagkatapos ko po palang mag-Milo, eto nga at iniipitan ko na nga din po yung buhok ko. Ayan at nagpopolbo na nga din po ako. Chinat ko nga din po dyan yung tita ko kung makapasok na nga po ba siya sa mga oras na yan. Pero sabi niya nga po ay hindi pa. Sabi naman po ni Ma'am ay okay lang daw po na malate basta ang importante ay makapasok daw po kami. Eto nga at sinusuot ko na nga din po yung bag ko para makapasok na. Si tita ko po pala ay hinatid niya na daw po pala yung pinsan ko. Paglabas ko nga po sa bahay, sabi ko nga po kay Mama ay bibili nga po muna ako ng biskwit. Baka po kasi ay sarado yung kantin sa school namin. Kaya para po mas sigurado ay dito na nga lang po ako bibili. Eto nga po munang biskwit yung binili ko. Kung may ibang merienda nga po ako na makikita sa school ay doon na nga lang po ako bibili. Eto at patatawirin na nga din po ako dyan ni Mama. Habang naglalakad nga po pala kami dyan ay nakasalubong nga din po namin si Lola na nagtitinda ng gulay. Kaya sabi nga po ni Mama ay bibili daw po siya pero patatawirin niya na nga lang daw po muna ako. Kaya binaba nga po muna ni Mama yung gulay na nasa ulo ni Lola para nga po hintayin siya. Pagkarating nga po namin dito sa kalsada ay nakita ko nga din po yung isa ko pong kaklase na papasok na nga din. Kaya okay lang po, at least may kasabayan ako. Nako nga at medyo matagal pa nga po akong napatawid ni Mama sa dami ng sasakyan. Dito nga po kami nagtagal sa mga sasakyan kakahintay sa pagdaan nila. Ayaw naman po kasi akong payagan ni Mama na maglakad na nga lang po dito sa side ng kalsada at ako na nga lang po mismo ang tatawid. Mas sigurado daw po kasi siya kapag daw po pinapatawid niya ako dito. At pagkatawid po pala sa akin ni Mama mga kalabs, eto at bumibili na nga din po siya ng gulay kay Lola. Isang taling talbos at isang taling kangkong po pala yung kinuha ni Mama. At kumuha nga din po pala si Mama ng 3 pirasong papaya. Hindi na nga din po kami nagluto ng pangtanghalian dahil nagbigay na nga din po si Nanay ng ulam. May natira pa naman po dito sa corned beef na inalmusal nila Mama. Nako mga kalabs, alam niyo po ba na parang sumama yung pakiramdam ko kinaumagahan yan? Kaya sabi nga po sa akin ni Ma'am sa school ay wag na nga lang daw po muna akong pumasok ng tanghali. Pero nagchat nga din po yung mga guro na wala nga daw po muna kaming pasok ng tanghali. Kung may pasok man po kami ay pipilitin ko pa rin pong pumasok. Ayaw ko po kasing mag-absent. Pagkatapos ko po palang kumain dyan ay pinainom na nga din po ako ni Mama ng gamot. At sabi nga po nila Mama at Papa ay matulog nga lang daw po ako ng matulog para daw po gumanda yung pakiramdam ko. Dahil nga po siguro ito sa sipon ko mga kalabs. At sabi nga din po ni Mama, baka daw po siguro sumakit yung ulo ko dahil wala nga daw po akong inalmusal bago pumasok. Kaya ayaw nga po ni Mama na pumapasok kami ni Kuya kapag po walang laman yung tiyan namin Pagdating nga po ng hapon ay nagbalot nga din po si tita ng Shanghai. At dito na nga po siya sa bahay gumawa. 7 months na rin po kasi ng baby namin kaya magluluto nga po siya ng Shanghai at pansit. Hindi na nga po siya tinulungan ni Mama dahil konti lang naman daw po itong binabalot ni tita. At isa pa, buhat-buhat nga po dyan ni Mama si baby. Kinagabihan po pala niyan pagkatapos nga pong lutuin ni tita yung Shanghai ay nagbigay na nga din po siya ng para sa amin. At kumuha na
nga din po pala si Mama ng pansit. Masarap nga daw po yung ganitong pansit dahil fresh nga daw po pala ito. Eto nga daw po yung pansit na ginagawa po nilang pansit batil patong. O di po ba at nakalibre na naman po kami ng ulam? Thank you po tita sa pansit at Shanghai.